And good day guys! Welcome ulit sa channel natin. And today, ipapakita ko sa inyo kung paano maglinis ng portable air conditioner. Kung meron kayong similar unit, regardless of the brand, pare-parehas lang siya ng kung paano siya linisin. So actually, nalinis ko na to nung siguro 2 days ago. Pero hindi ko kasi nagawa ng video, nakalimutan ko. Today, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya nilinisan. So bago kayo mag-start, make sure na yung drain hose is may nilalagyang pangsalo, either tubig at either tabo or balde or kung ano man. So, ayan, may mga lumalabas pa nga actually na chemical yung air conditioner cleaner na ginamit ko. Ayan. So, nagde-drain pa siya. Just make sure na meron kayong ganito kasi pagka meron kayong nilalagay dyan na panglinis is lalabas dun sa drain sa likod. Dun naiipon actually sa likod. Ayan. So madali lang to. Ang kailangan nyo lang is Phillips screwdriver, air conditioner cleaner of your choice, tapos lumang toothbrush, basahan. Okay? Ayan guys, so yung una yung gagawin is of course tanggalin nyo sa saksakan kung nakasaksak yung portable air conditioner nyo. Wag na wag kayong gagalaw dito ng nakasaksak. Okay? Kasi baka makuryente kayo. Ayan. So, using your Phillips screwdriver, tanggalin nyo. May 4 na screw dito na Phillips. Dalawa sa taas, dalawa sa baba. Ayan, sobrang basic lang na ito. So, the reason why, kung ba't ko siya nilinisan is because 4 days kasi namin ginamit to ng dire-diretso sa camping. And, yun nga, gaya ng sabi ko, tried and tested na to sa sa camping. Kasi napansin ko walang nagre-review dito sa atin ng mga ganito, portable air conditioner. Madalas sa ibang bansa. Ayan. So, ako na yung nagpabudol, tinesting ko. And hindi naman ako na-disappoint. Para sa akin, good investment siya. So, pag natanggal nyo na yung 4, hihilahin nyo lang yan. Then, set aside. Tapos, makikita nyo na yung condenser. Which is, ayan. Ayan. So, etong condenser, ito yung harap, ito yung bumubuga ng malamig na hangin. Yan. Dito. Yung area na yan. So, ang lilinisin nyo lang is ito, yung buong yan. So, nung bago ko yan nilinisan, actually, madumi na yan. May mga buo-buong dumi na yan. Kasi nga, yun nga, ginamit namin siya sa camping. So, pag na-open nyo na, using yung cleaner of your choice, ako, ito ginagamit ko. Yan. Magkano lang to? Siguro 70 pesos lang ata isa to. Ginagamit ko to sa aircon namin sa bahay. Tsaka aircon ko sa kotse. Medyo konti na ngayon laman. Pero yun nga, gagawin nyo lang is spray nyo lang yan. Yan, yung mga ganitong klaseng aircon cleaner guys is no rinse na to. Ano ibig sabihin? Hindi na siya kailangang banlawan. Wala na, ubos na. Buti na lang is na-spray natin hanggang baba. Ayan. So, ang gagawin ko lang is antayin ko lang siyang mag-soak ng ilang segundo. Ayan. Pag nakita nyo ng medyo bumababa-baba na, is gamit yung brush. So, akin detailing brush gamit ko. Actually, toothbrush yung una kong ginamit. Toothbrush na luma, kaso tinapon ko na. So, gagamitin ko na lang yung detailing brush. Yan.
Ang gawin nyo, bahala na kayo kung anong diskarte nyo. Ako ginagawa ko is isang direction para umangat yung dumi sa taas. Tapos pag nabuo na siya, kung just in case na hindi siya sumama sa brush, pwede nyo na lang siyang kunin ng mano-mano using yung basahan or kamay nyo na lang. Yan. So, papakita ko rin sa inyo after natin linisan na operational or gumagana, di ba? Ayan. So, aantayin ko na lang yan, guys. Antayin ko na lang yan na medyo mawala yung foam. Pero as you guys can see, malinis naman. Malinis siya. Kasi yun, nilinisan ko na to nung nakaraan. Ayan. So, lahat yan, yung foam na mga bumababa is dun yan mapupunta sa drain natin. Ayan. Ayan. So, bahala kayo kung yung cleaner na binili nyo is kailangan pang banlawan nyo. Alalayan, kumbaga wag naman yung bugahan nyo na todo. Kumbaga, buhus-buhusan nyo lang kung meron kayong parang pang-spray sa garden, yung pang-spray ng na ganyan. Para, para lang mabanlawan. Diba? So ako, since no rinse naman to, and actually medyo pawala na yung mga bula, ibabalik ko na yung takip sa harap. Yan. Okay. So, pare-parehas lang naman ng screw yan. Yung Phillips, pare-parehas. Huwag nyo munang higpitan yung mga una nyong ikakabit para just in case na hindi naka-align, madali nyo lang siyang i-correct. Yan. Okay. So, yung sa likod, guys, hindi ko na isasama sa video kasi same procedure lang naman. Ganun din. 4 na screw lang din. Same process lang din nung ginawa ko dito sa harap. So, ganun din. Same process. Wag nyo siyang gagalawin na nakasaksak. Tapos, daan-daan lang paglinis dun sa mismong mga coil. Yung fins kasi baka mapipinyo. Nakaka-affect din kasi yun sa pag-cool niya. So, dito sa harap, again, is malamig yung binubuga. Yung likod is yung exhaust. Okay? So, ide-demo ko naman sa inyo na gumagana na siya after cleaning. And again, using yung natin, tong thermometer ba to? Ayan. So, papakita ko sa inyo na lumalamig. Ang gagawin ko is, ako na lang din yung magiging sample. So, kung saan siya tumatama, doon natin siya susukatin. So, nakapatay siya ngayon. Sukatin natin yung aking body temp. So, 35.6. Yan yung baseline natin. So, on natin. So, ang settings natin is naka-dry.
Dry mode. Dry mode, tapos yung blower niya is high. Ayan. Dry, tapos high. O, malamig na agad yung binubuga niya. So, hindi na ako, lilipat ng pwesto. Tatayo na lang ako dito. Then, sukatin natin ulit. Wala nang cut-cut yan para makita nyo. Ang baseline natin is 35.6. So, bigyan lang natin siguro mga 1 minute na naka-on. Pero malamig na yung binubuga niya. Tapos, yung amoy niya, ang fresh. Kasi, amoy siya nung natin, air conditioner cleaner. So, gagawin natin dry mode 1 minute. Tapos, sukatin natin yung temp. Tapos, ililipat natin. Atras na lang ako konti. Ayan, 32.4. 32.4. Umatras ako ng konti para lang masukat. So, gawin natin. Ayan, so, sobrang lamig and yun, yung niya, temperature na ng sukat natin is ang base is 35.6. Tapos, yung sa dry mode with the high fan is 32.7 or 32.6. So, palitan natin ng mode ulit. Ayan. So, nag-on ulit yung compressor niya. Ayan, so sana nagustuhan niyo yung video natin today. Kung interested din kayo magkaroon ng portable air conditioner, ilalagay ko na lang yung link sa description section sa baba, tsaka sa comment section. Orderin nyo na kasi sulit eh. Kasi yun nga, kagaya niyan, kung maliit yung kwarto nyo or magka-camping kayo, pwede nyo siyang dalhin anywhere, di ba? As long as meron kayong power station, may saksakan yung pupuntahan yung campsite, or meron kayong generator na kayang i-power yung portable air conditioner. Mura lang, I mean, ano lang to 400. So, ayan. So, kita-kits tayo sa susunod na video, guys. Leave kayo ng comment kung meron kayong tanong tungkol dito sa portable air conditioner.